Paghiga ko ay siya ring pagbukas ng pinto at bumungad si Maya. Siya ang nakatoka mag-alaga sa akin kapag wala si Apollo. Ma'am, kain na po kayo. Wika naman niya sa akin. Umiti ako at kumain. Nakita ko naman lapag niya ang cellphone niya, kaya napangiti naman ako dahil may plano ulit ako. May sleeping pills ka ba? Tanong ko sa kanya na ikinagulat niya naman. Bakit? Takang tanong niya. Alam kong iba ang iniisip mo pero hindi ganun yon. Sadyang di lang ako nakakatulog na mahimbing sa gabi. Bala ko sanang uminom kahit isa lang para di ako laging puyat. Nakakasama pa naman yan sa kalusugan ko. Wika ko naman habang nagpapaawa sa kanya. Wait lang, tatawagan ko muna si sir kung dapat pa kitang bigyan. Wika naman niya sa akin. Agad ko naman siyang pinigilan. Wag na, please. I really need it right now. Matutulog na muna ako ngayon eh. Kailangan ko lang ng tulog talaga. Wika ko naman sa kanya. Hays, sambit naman niya sa akin at agad-agad siyang tumayo at nagtungo na sa labas. Yes, mission success. Wika ko naman. Agad kong kinuha ang cellphone niya at tinext ko agad sa Jennifer. Pero hindi pa ako nangangalahati, narinig ko na ang mga yabag ni Maya, kaya agad ko naman ibinalik sa ayos ang cellphone niya. Shit talaga naman, ang malas. Inis kong wika at umuo na lang bumukas ang pinto. Nakita niya pa rin akong kumakain, kaya hindi siya nagsuspetsya. Una niyang kinuha ang cellphone at wala namang makita na nakahinga siya ng maluwag. Wala akong mahanap ng sleeping pills, pasensya na, wika naman niya. Bumuntong hininga na lamang ako at tumango. Kakayanin ko na lamang mag-isa. Kailangan ko lang makuha ang loob ni Apollo at makahanap ng tiyempo. Liam's POV. Wala na akong tulog simula nung nandito si Samantha sa ospital. Hindi pa rin kami in good terms nila Jennifer dahil masama pa rin ang tingin niya sa akin. Liam, ako muna magbabantay kay Samantha. Sambit naman niya sa akin. Nagmatigas naman ako dahil ilang oras pa lang akong nandito pinapaalis niya na ako. Ayoko, dito muna ako. Wika ko naman habang di tumitingin sa kanya. Agad naman niya akong persahang pinatayo. Hey, stop it! Inis kong wika sa kanya. Umalis ka na dito? Galit niyang sambit. Pshh! Kinuha ko ang bag ko at saka napilitang umalis dahil sa babaeng ito. Galit na galit siya sa amin dahil nalaman niyang nag-uusap-usap kami ni na Apollo and I can't deny it dahil nag-usap naman talaga kaming lahat. Flashbacks. Yung mga araw na pinasundan kami ni Jennifer, nalaman namin agad dahil sa lalaking nagngangalang Burnok. She's so slow. Natatawa kong wika. Bigla akong sinamaan ng tingin ni Sean kaya natahimik naman agad ako dahil sumasama niyang tingin sa akin. I'm just kidding. Wika ko naman at nakatingin na sa laptop ko. Busy ako lagi sa laptop ko dahil naghahanap ako ng way para malaman ko kung sino sila Astrid. Pero nauna na palang malaman ni Apollo ang lahat. After nung nalaman namin ang totoo tungkol sa buhay ni na Jennifer dahil sinabi naman niya sa amin, mga ilang araw lumipas pinatawag kami ni Apollo sa hideout. Naunang pumunta si Briggs dahil galit to kay Apollo sa pagkidnap niya kay Astrid. Ano ba? Hear me out. Galit niyang wika dahil dinuduro-duro siya ni Briggs at wala nang pakialam si Briggs kung ano ang mangyayari kaya ako tahimik lang. Briggs! Sambit ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Agad namang bumuntong hininga si Briggs at kumalma, saka ito umupo. Agad naman nagsalita si Apollo. I know everything about Astrid and Jennifer. Wika naman niya. Alam na rin namin. Wika naman ni Sean. So pakawalan mo na si Astrid. Hindi naman siya kalaban. Wika ni Sean. Seryosong nakatingin kay Apollo. Hindi pwede. Dahil sa oras na papakawalan ko siya, manganganib ang buhay niya at ang gagawa nun ay ang sarili niyang ina. Sambit ni Apollo na ikinagulat namin. Naguluhan ako sa mga sinasabi niya kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Ano bang sinasabi mo? Papunta na dito ang nanay Astrid dahil nahanapin na siya ng pamilya niya. You better set her free dahil nanganganib ka din, bro. Wika ko naman kay Apollo. Agad naman siyang nagsalita at pinaliwanag sa amin ang lahat. Grabe yung plot twist. Wika naman ni Briggs habang hindi makapaniwala. Ako din. Hindi ako makapaniwala. Paano pag nalaman ni Finn ito, sigurado, sasabog na naman yun at mas magiging delikado pang lahat. Kaya please lang, yung mga naiwan na andito, kayo nang bahala. Sean sa Jennifer, kailangan mong bantayan dahil alam kong gumagalaw si Finn ngayon. Wika naman ni Apollo.
Tangulang sinagot na Sean. Kahit naman di siya pagsabihan na Apollo, gagawin niya pa rin yon. Natamaan na kasi tong si Sean eh. Sa akin nagsasabi na nagpaparamdam. Parang ako tuloy si Jennifer dahil umiiyak sa harapan ko. Baka akong magmahal, bakla ang lalaking to. Kung makaiyak, wagas na wagas. Ikaw, Liam, ha? Manmanan mo si Samantha. Wika naman niya sa akin. Kaya din hindi ako minsan nakikisabay sa kanila dahil iba ang nakatoka sa akin. Pero kasi ang hirap hanapin ng babaeng yon kung san-san sumusuot, parang ewan lang. I will. Pero kasi nasa ospital siya ngayon at hinahanap ko pa kung sino may kagagawan nun. Wika ko naman sa kanya. Oh, I see. Bibisita na lang ako kapag okay ng lahat. Wika naman ni Apollo habang nag-iisip na mabuti. Maya-maya pa agad akong tumayo dahil nabuburyo ako. Ang gusto kong malaman ngayon kung saan niya dinala si Astrid. Saan mo ba dinala si Astrid? Tanong ko naman kay Apollo. Agad na bang kumunot ang noo ni Apollo? Tahimik na rin ang paligid kasi hindi na naging maingay si Briggs. Ako nang bahala sa kanya. Wika naman ni Apollo na kinakunot ng noo namin. Tama ka naman na you keep her safe. Pero Apollo, isipin mo naman, may pamilya din yan. They will keep her safe too, kaya naman nilang protektahan si Astrid eh. Wika ko naman kay Apollo. I don't want her to be away from me. Ayokong umalis siya sa tabi ko. Mamamatay ata ako kapag umalis si Astrid sa tabi ko. Wika naman niya. Humagalpak naman ang tawa si Briggs na para bang nakakatawa sa sinabi ni Apollo. What's funny? Tanong ko naman kay Briggs at Miko. Kasi ang cringe. Sambit naman ni Briggs. Sus, selos ka lang eh. Sambit naman ni Sean. I own her now, Briggs. Just back off. Wika naman ni Apollo sa kanya. Napatigil naman bigla si Briggs sa kakatawa at sumimangot na lamang. Stop it! Hindi ko na siya crush. Sadyang best friend ko lang siya. Wika niya sa amin habang nakanguso. Huwag ka ngang umuso. Ang pangit mong tingnan. Reklamo ko dahil para siyang daga tingnan. Grabe ka naman, Liam. Ikaw nga dyan walang ligo ay nagreklamo ba kami? Wika naman ni Briggs habang nakasimangot. Stop na. Huwag ka nang dada ng dada dyan. Ines na wika ni Sean. So, Apollo, hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung saan mo dinala si Astrid? Bro naman, ang dami mo nang tinatago sa amin. Parang wala kang tiwala sa amin ah. Wika ko naman sa kanya. Bumuntong hininga muna siya bago siya sumagot sa akin. Pasensya na pero hindi ko talaga sasabihin muna sa inyo. Wika naman niya at saka tumayo. Aalis na ako. Baka wala na naman ng babae na yon. Sambit na naman at agad na kinuha ang susi niya. Bantayan niyo ang lahat ng malapit sa akin at kay Astrid. Mag-ingat din kayo dito. Wika naman niya sa amin. Bubuntong hininga na lamang ako, tsaka tumango sa kanya. Sinamahan muna namin siya palabas ng hideout namin at nang makarating kami sa parking lot, tiningnan na lamang namin siya. Mag-ingat ka rin. Huwag mong sasaktan si Astrid. Malalagot ka sa akin. Wika naman ni Briggs. Pshh! Sagot ni Apollo at pumasok na sa loob ng sasakyan niya. Agad-agad bumisita at saka umalis na. End of flashback. Nandito lang ako sa labas ng kwarto ni Samantha. Di talaga ako umalis kasi magbabantay ako dito. Alam ko sa ngayon, pinupuntirya na naman siya ni Finn. Baliw na talaga ang babaeng yon. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya. Kinuha ko naman ang cellphone ko at agad na nag-text sa private investigator ko. Pinasundan ko si Finn para malaman ko kung ano ba ang ginagawa niya ngayon. From PI. Wala po siyang ginawa, sir. Nandito po siya ngayon sa loob ng mansyon niya. May kausap. Huminga ako ng maluwag nang malaman kong wala pala siya dito sa ospital. Aalis sana ako nang bigla. Narinig ko si Jennifer na sumisigaw, kaya naman agad kong binuksan ang pinto. Anong nangyayari? Panik kong sambit. Call the doctor. Bilisan mo. Sigaw niya sa akin. Agad-agad akong lumabas at nagtungo sa doctor's office para tawagin ang doktor ni Samantha. Doc, need po kayo ng patient namin? Wika ko naman. Agad naman siyang tumayo, kinuha ang mga gamit niya. Tinawag niya rin ang ibang nurse para samahan siya. Nagtungo na siya agad sa kwarto ni Samantha at sumunod na lamang ako sa kanya. Kinakabahan ako sa posibleng mangyari pero iwinaglit ko muna yon. Mahirap na. Magpadala ako sa takot ko ngayon. Lumabas na rin si Jennifer. Pinalabas siya ng mga nurse. Agad naman niyang tinawagan ng mom at daddy niya, pati na ang lola ni Astrid.
Naupo na ako sa bench at yumuko. Hindi ko namalayan, umupo na rin sa tabi ko si Jen. I'm sorry if pinalabas kita. Gusto ko lang sabihin mo sa akin kung saan dinala ni Apollo ang best friend ko. Wika naman niya sa akin. Bumuntong hininga naman ako, tumingin sa mga mata niya. Paulit-ulit ko pa rin itong sasabihin sa'yo, na hindi sinabi sa amin ni Apollo kung saan niya dinala si Astrid. Hindi niya sinabi sa amin kung saang lugar, dahil kung alam ko lang Jennifer, matagal ko nang sinabi sa'yo. Seryoso kong sambit sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya at tumahimik na lamang. Alam kong nahihirapan siya pero nahihirapan din naman kami sa sitwasyon na to dahil nagipit kami. Nakasalalay ang business, friendship at pamilya namin, pati sarili namin, nakasalalay dito. Kaya wala akong maisip na magandang paraan dito. Gulong-gulo talaga ako ngayon. Maya-maya pa, dumating na rin ang pamilya ni Jennifer. Nakita naman agad ako ni Sir Levy. Tinawag niya ako agad saka nag-shake hands kami. Pasensya ka na sa abala, Liam. Salamat at inaalagaan ninyong mabuti ang anak ko. Wika naman niya sa akin. Tumango na lamang ako. Pamunta naman sa amin ang lola ni Astrid habang nakataas ang kilay nito. Ikaw, alam kong may alam ka sa pagkawala ng apo ko. Wika naman niya sa akin. Napalunok ako dahil kinakabahan ako sa tono ng pananalita niya. Wala po, utal kong sagot sa kanya. Umisi naman agad siya sa akin at tiningnan niya ako sa mga mata ko tsaka tumalikod. Punyeta naman no, nakakatakot naman na matandang to. Finn's POV. Nakangisi ako habang tinitingnan ang larawan ni Samantha na naliligo sa dugo. I told her that she don't want me to get mad, pero sinagad niya ako and look at her now, nag-aagaw buhay. Pathetic woman. Ano Finn, are you satisfied of what happened to her? Sambit ni Vida. Tumaas naman ang kilay ko. Of course I am. And by the way, nakita mo ba si Apollo? Inis kong wika kay Vida. Umiling ulit siya. Kiniyom ang mga kamao dahil pinagtataguan ata ako ng lalaking yon kasamang kabit niya. Sino ba yung si Astrid na yan? I saw her, I will kill her, or else si mommy ang gagawa nun para sa akin. Wika ko habang nakangiti ng malapad. No one dare mess with her at kung sino man yung mga LVS na yan, I'm sure wala pa sila sa kalingkingan ng mommy ko kaya hindi ako natatakot sa kanila. Vida, isa-isahin mo ang mga taong nakapalibot sa kanila para lumabas yang si Apollo at Astrid. He is mine at wala nang dapat pagmangangkin sa kanyang iba. Wika ko habang seryosong nakatingin sa malaking litrato na nasa office ko. I don't care kung ano ang sasabihin niya tungkol sa akin. Obsessed ba ako? Or what? Basta't akin siya. Kaya ngayon gagawin ko lahat makuha ko lang ulit siya kung sino mga hadlang ay mabubura dito sa mundo. Hanapin mo si Astrid, Vida. Patayin mo kung kinakailangan. Wika ko at tumayo na. Umalis na muna ako. Tungo na muna ako sa loob ng kwarto ko para magpahinga. I will not let Astrid na makuha si Apollo sa akin. Akin lang siya. Jennifer's POV. Nakatulog na ako nang dahil sa pagbabantay ko kay Ate Sam. Naghihintay na lang din ako ng update tungkol kay Astrid dahil nahanap na siya ngayon ni na grandma. Naging kampante naman akong makikita nila si Astrid. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko dahil kagigising ko pa lamang. Tumingin agad ako sa relo ko para makita ko kung anong oras na. 4:00 na pala. Wika ko naman. Kumuha muna akong tubig para maghilamos at mag-toothbrush. Malaki kasi ang room ni Ate Samantha kaya naman may sarili siyang lababo at sariling CR sa loob ng kwarto niya. Nang matapos na ako, agad na akong bumalik sa pagbabantay. Biglang dumako naman ang tingin ko sa kamay ni Ate Samantha na gumagalaw. Lumaki naman ang mga mata ko na makita kong gumalaw ang kamay niya. 2 beses tong gumalaw kaya't namangha ako at di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ah! Dinig kong wika niya kaya napatingin ako sa mukha niya nang kumunot ito. Agad naman akong lumabas at tumawag ng nurse at doktor dahilan para magising na si Ate Samantha. Tumakbo ulit ako sa loob at nagising na nga siya.